Yan, okay, let's begin the daily review and unbox. Brought to you by yours truly, Big Man, no? Okay, good day mga Airsoft, good day mga ka-Big Man. Pasensya na, dapat mamayang alas 3 pa tong live na to, kaya lang meron tayong asikasuhin. Meron tayong mga kukunin na stock. Grabe, no? Meron tayong mga asikasuhin, meron tayong mga kukunin na stock, meron tayong mga paano ba sabihin to, paplantsahin na transaksyon. Okay, hindi ko makita yung good vibes. Ba't ganon? Okay, no? So ngayon, sabi ko nga sa inyo, sa napakabihirang pagkakataon, i-review and unbox natin itong mga unit na to. Okay? Unahin natin, syempre, doon sa yan ang pagkakasunod-sunod yan . Unahin natin dun sa John Wick Pit Viper na China edition. Okay. Request by Arca Airsoft from Bakekang, Barangay Bakekang, Baguio City, Warren de la Cruz. Okay, no. Sir Warren de la Cruz, sabi ko nga sa inyo, as much as I want, ayaw kong kukuha ang China. As much as I want, ayaw kong kukuha ang budget meal. As much as I want, ayaw kong mapunta ka sa walang kwenta. Pero still, magpapakatotoo lang ako hindi ko kayo bobolahin. Still, kung itong pinili mo, wala po akong against doon. Ang sa akin lang, ayaw ko sana. Okay? Hindi lahat ng John Wick maganda. Hindi lahat ng John Wick high-end. Hindi lahat ng John Wick upgraded. Hindi lahat yung John Wick pwedeng i-upgrade. Okay? This is a John Wick Pit Viper China edition by the Double Bell. Okay? Full metal mula ulo hanggang paa. Ang tanong, upgraded ba? Hindi siya upgraded. Okay? At hindi rin siya pwedeng i-upgrade. Bakit? Bakit hindi pwedeng i-upgrade? Sayang lang ang pera. Okay? I know, alam ko, lahat kayo meron pambili. I know, lahat kayo meron pang pa-upgrade. Pero, bakit sinasabi kong sayang lang ang pera? Okay? Ang John Wick na Double Bell na China is designed para gamitin mo lang ng ilang araw. After nun, bibigay na po siya. Hindi talaga siya design para tumagal doon sa user, no? Kaya dito sa Big Man, wala ako nung sinasabing beginner's package or entry level or ganun. Wala akong binebentang ganun. Basta capable ka na bumili, pwede, di ba? Kahit high-end yung unit, basta may pambili ka, pwede. Okay? Ito, kahit sa newbie, lalo na sa newbie, hindi ko nire-recommend to. Bakit? Hindi ka mag-enjoy dito. Sa totoo lang. Pero still, ito yung gusto mo. Wala naman ako against doon. Okay? Release na magazine, makikita ninyo, kasa natin, ilak natin. Ayan. Hindi siya naka-fix outer barrel. Hindi rin allowed i-fix outer barrel. Bakit? Big Man, may pambili ako may pera ako, gusto ko i-fix outer barrel mo yan. Hanap ka na lang na mag-fix outer barrel. Okay? Kasi bakit? Malambot ang pyesa. Gagastos ka, i-fix outer barrel natin to, magkano isang fix outer barrel na solid, nasa 3.5, i-fix outer barrel natin to, bibigay naman yung ibang pyesa. Okay? Mawawarak na to unit na to, yung fix outer barrel hindi pa mawawarak. Ganun katibay yung fix outer barrel natin dahil solid yun sa atin. Okay? Ngayon, mawawarak ang pyesa. Hindi mo na magagamit yung fix outer barrel mo. Kasi yung fix outer barrel mo naka-fit para lang sa John Wick na China. Useless, di ba? Sayang. Ngayon, hindi naka-fix outer barrel, hindi naka-fine tuning, hindi naka-trigger job, hindi rin naka-hammer protection pad, hindi rin naka-hop-up rubber. Walang upgrade to. Ngayon, kung sakasakaling gusto mong i-upgrade, bahala ka. Hanap ka na lang ng iba. Pero sa amin, hindi namin i-upgrade to kasi nasasayangan kami doon sa gagastusin mo rito kasi China siya. Hindi worth it. Okay? Halimbawa, may motor ka, bumili ka ng China. Pwede bang pangarera yung China na mga brand? Halimbawa, yung binili mong motor, Chongli, o kaya Li Chong, o kaya Li Kangkui. Ayan, mga ganyang brand, no? Pwede bang ipangkarera mo yun kahit drag race? Hindi pwede. Sisibakin talaga ng Yamaha yon, ng Suzuki, di ba? Sisibakin nila yon. Kumbaga, kahit anong gawin nating bihis doon, kahit anong gawin mo, China pa rin yun.
low level, gawang Lunes, sirang Martes. Okay? Hindi natin sinisiraan yon kasi utusin, hindi naman tayo ambassador ng mga iba't ibang brand. Pero hindi natin sinisiraan yon, pero sinasabi lang natin yung totoo. Hindi siya worth it i-upgrade. Okay? Yan. Ngayon, this is the China Pit Viper. Ay, pakita ko na sa inyo. Mamaya, yung mga bagong pasok, i-rewind lang nyo yung live natin, makikita nyo. Okay, then, next unit. This is the John Wick's, John Wick Island Barrel by the EMG. What is good and special about the John Wick Island Barrel? Makikita nyo yung ibabaw, solid. Okay? Ngayon, kasa natin, ilak natin, naka-fix outer barrel na. Okay? Naka-fix outer barrel, hindi siya naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad, naka-fine tuning, naka-trigger job. Okay? Paano ba sabihin to? Itong unit na to is okay. Di ba? Okay siya. Pero, meron siyang limitation. Bakit? Hindi siya pwede, sorry. Hindi pa pala siya naka-fix outer barrel, no? Ayan. Kung nakalog pa. Ayan, hindi pa siya naka-fix outer barrel, pero high-end to, High-end model to. This is from the EMG. Alam niyo naman kung gaano katindi ang EMG, di ba? Pero hindi pa siya naka-fix outer barrel. Kung sakasakaling gugustuhin ng bossing natin na i-fix outer barrel, i-fix namin to. Okay? Madali lang yan. Madali lang i-fix outer barrel to. Pero for today, for now, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Bossing, kung nakikinig ka, kung nanonood ka, kung gusto mo i-fix outer barrel natin to, pwede. Pero kung magnet. Pwede natin i-fix outer barrel to. Pakita ko sa iyo yung premium na fix outer barrel na meron tayo, Sana. Ito, pwede natin siya i-fix outer barrel, Ito yung fix outer barrel natin. Grabe, Pucha, solid na solid, Ayan. Yan ang fix outer barrel natin. Mga ka-airsoft, pucha, gaano ba kabigat to? Nasaan na ba yung timbangan ko? To, timbangin natin. Tignan natin yung grams, Uy. Ba't na ata? Yan. Okay, tignan natin yung grams niya. Okay, ang grams niya is 183 grams. Tignan natin yung timbang ng yung stock, no? Okay, tignan natin yung grams ng stock. Okay, ito stock, 183 grams to, yung solid. Yung stock is 40 grams only. Okay, no? Kung makikita ninyo, super bigat to. Super tindi, super kapal. Itong stock is just only 48 grams, while yung amin is 183 grams. Ganong kabigat, ganito ka-solid. Kung sakaling gusto mong i-upgrade, ito pwede nating i-upgrade, bossing, no? Kaya lang, syempre, hindi maisasabay sa shipping ngayon kung sakasakali, no? So, yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, sulit na sulit dito, wala na kayong magiging problema. This is the EMG Taiwan. Kaya lang, may downside pa rin to. Ano to? Itong unit na to, kahit high-end siya, hindi siya pwede sa 14 kg, hindi rin siya pwede sa CO2. Itong unit na to, kasama ng John Wick na China is pan 12 kg lang. Ito 12 kg lang rin. Okay? Ngayon, sa napakabihirang pagkakataon, naglabas ako ng unit na John Wick. Bihirang-bihira to, Naglabas ako ng John Wick na Combat Master. Kung tawagin natin MK1. Hindi ko siya tinatawag na babayaga. Okay? Siguro nagtataka kayo, bakit hindi ko kine-claim na babayaga? Kasi baka malito yung mga ka-airsoft natin. Maraming version ng babayaga. Pag ito, sinabi kong babayaga, baka dumating sa punto na akalain mo na yung unit mo na babayaga is pwede rin i-apply yung ginagawa kong live and demo. Okay? This is the MK1 Elite Babayaga. Maraming different version ng babayaga, mga naunang version. Yung naunang version ng babayaga, hindi siya pwede sa 14 kg and sa CO2. Pero itong version ng MK1 Elite na to, tama, MK Elite, no? Pwede siya sa 12 kg, sa 14 kg at saka sa CO2. Napakabihirang lalabas itong unit na to.
As far as I know, meron na lang tayong 10 pieces nitong unit na to. Same model, okay? From the Combat Master siya, napakaganda, napakalupit, grabe, no? Kung matatandaan ninyo, yung EMG Combat Master, medyo bronze, yung mga laman loob or rose gold. Pero siya, napakaganda silver. No nonsense, napakasimple, pero napakaangas dahil nga John Wick siya, from the John Wick. Number 1, naka-fix outer barrel. Itong kanina, hindi. Number 2, naka-fine tuning, naka-trigger job. 2 and 3 yun. Number 4, naka-half up rubber na to. Okay? Ang palit ng half up rubber nasa 1 to 1.5 pesos. Yung magandang klase. Ito, magandang klase, nasa 1.5 pesos to. Number 5, naka-hammer protection pad na. Hindi natatalsik yung hammer niya. Lahat ng upgrade, lahat ng karga na nandito, all worth 9,000 pesos. Kung ipapa-upgrade mo yung ordinaryo mo na ganitong performance, nasa 9,000 pesos. Pero itong unit na to, nandito lahat ng upgrade, nandito lahat ng karga. Ang gagawin mo na lang, pag binili mo to, maglalaro ka na lang, iingatan mo na lang siya. Okay? Lalaroin mo na lang, iingatan mo na lang, wala ka nang iisipin na, big man, magkano ba yung pa-fix outer barrel? Big man, paano kung gusto kong palitan natin ng maganda yung rubber, yung half-up rubber? Big man, magkano ba pa-fine tuning trigger job? Big man, paano magpa-upgrade ng hammer protection pad? Wala ka nang iisipin na ganun. Ang iisipin mo na lang kung paano ka magpapakabuti, magpapakabihasa sa paglalaro ng airsoft. Okay? Ngayon, dahil nga full upgrade na siya, nakadagdag pa sa tikas at ganda niya is yung lahat ng klase ng gas pwede. Itong mga to, China, then high-end Taiwan, hindi siya pwede sa lahat ng klase ng gas. Hindi siya pwede sa 14 kg and CO2. Pero itong hawak ko ngayon, na idinudukduk ko sa harapan ng ating camera, pwedeng pwede. Tatandaan nyo, meron lang po tayong 10 piraso nito. Yung nakaraan na nagkaroon tayo ng 25 pieces nito, tumagal lang po ng 6 na araw. Okay, no? Tumagal lang ng 6 na araw yung 25 pieces. Ngayon po, 10 lang po ang hawak natin ito. Sa mga nagtatanong kung magkakaroon pa ba, hindi na po magkakaroon sa buong taon na to kasi nasa gun ban period po tayo. Siguro magkakaroon na po yan by, kung sakaling magre-reissue taon na po ang lilipas, no? Siguro baka mga kalagitnaan ng 2026 by next year or baka hindi pa, di ba? Kaya huwag ka na mag-alinlangan pa. Trip mo to, kunin mo na. Wala ka nang makikita nito, hindi ka na makakakuha nito, okay? Pwede sa 12 kg, 14 kg CO2. Tatandaan nyo, pag 12 kg nito, pumapalo na siya ng 380 FPS to 390. Pag nilagyan mo ng 14 kg, magpo 450 FPS na agad. Pag nilagyan mo ng CO2, that's the time na tumutungtong siya ng 500 and above FPS. Ganon kaganda, naka-fine tuning trigger job, fix outer barrel, hammer protection pad, half-up rubber ang upgrade nito. Okay, so, dire-diretso tayo. Combat Master, unit ng ating ka-airsoft, Aldrin Mendoza of San Fernando, La Union. Francis Antiporda of Dadingas, East Jensen. Napakaganda niyan. So, start po tayo. As I was saying kanina, John Wick Pit Viper, China Edition. What is good and special about this? Wala. Walang good, walang special about this China version. Talagang China lang sila. Talagang design para nagamit mo ngayon tapos kinabukasan sira na, no? Hanggat maaari, ayaw ko talagang isabak to. Pero kung yan ang gusto nyo, wala akong magagawa, di ba? Okay, then press the valve. Siyempre, kahit China, kailangan ingatan pa rin natin. Lagyan pa rin natin ng silicone oil. In fairness naman, para bigyan natin siya magandang partida. Kung China, hindi mo nalalagyan ng silicone oil, mas mapapadali masira. Marupok na nga siya, hindi mo pa i-maintain ng proper, matisisira talaga din dito. Okay, after that, kunin natin to, kasa natin, i-open slide natin, lagyan natin sa slide stopper, lagyan natin sa nozzle. Okay. Okay, after that, release, then rest. Grabe, iba talaga yung tunog niya. Makalansing. Tapos, gagamit tayo 12 kg lang, no? Upside down, then press down. 1, 2. Lagyan na lang natin 2 seconds, no?
So, hindi naman natin ganun pupunuin eh. Then, this is the speed loader. Baba natin to. Put your right thumb here. Then, pump. Okay? Yan na, yun ang dahilan. May nagtatanong kasi bakit raw hindi ko tinatawag na babayaga yung isang unit. Ito nga, yung John Wick. Hindi ko pwedeng tawagin babayaga to dahil napakadaming version ng babayaga. Tandaan nyo, pag ito tinawag ko babayaga, baka yung ibang ka-airsoft na merong babayaga na sinauna, akala nila parehas lang, i-apply nila yung 14 kg and CO2 rito, problema, mawawarak yun, di ba? Pasok sa unit, kasa, ready to fire. Firing! Ayan, nakita nyo ha, na-witness nyo naman kung gaano lang kalakas yung putok, di ba? Halos hindi mo na kailangan dalawang kamay. O, tingnan mo, yan lang ang putok niya. Yun, di ba? Okay, this unit is for our airsoft na amin ng sinabihan pero still medyo matigas ang ulo. Wala tayong magagawa ron, no? Sir Warren de la Cruz of Baquecang, Baguio City. Ito po yung unit mo. Pagdating dyan sa Baguio, dahil malamig dyan, make sure na hindi malamig yung gas mo para magamit mo siya. Kasi mahina na nga siya lalong masihina to pag malamig yung panahon. Okay? So, ito yung unit mo, Baquecang, Baguio City. Ito na po, for packing and for shipping. Pag itatabi na, make sure wala lamang bala at wala lamang hangin. Pasingawin. Okay, next unit is yung unit ni Sir Aldrin Mendoza of San Fernando, La Union. Okay? Yung sinasabi ko nga, the high-end edition EMG John Wick Island Barrel. Hindi pa ito naka-fix out the barrel, pero kung gusto mo pa fix out the barrel, tawag mo lang kagad para i-convert na natin. Okay? Naka-fine tuning, naka-trigger job na, naka-hammer protection pad, hindi rin naka-hop-up rubber. Bahala ka kung anong gusto mong upgrade ang ilagay natin doon. Pero what is good and special about this, full metal, high-end Combat Master ang datingan, 5.1. Napakalupit, napakatikas, yun nga lang, kailangan pag-ingatan mo dahil ang John Wick, alam niyo naman, collector's edition. So, hindi siya ginagamit as daily pistol. Bakit? Sayang. Kasi pag sinabing for collection, mas maganda kung walang damage. Press the valve, then spray. That inlet valve, spray din. Yan ha. Makinig lang kayo sa akin mga ka-airsoft. Hindi ko kayo papahamak. Kasa, ilak manually, spray tayo sa slide stopper, spray tayo sa nozzle, no? Okay, then release, then rest. Tignan nyo kung gaano kalakas to. Pero gagamitan ko lang rin ng 12 kg. Yung kanina, nakita nyo naman, hindi ganun nag-perform. 12 kg, spray tayo. Uy! Okay, hindi siya umaabot. Hindi ito yung magazine niya. Ito pala yung magazine, sorry, no? So, spray tayo. Okay, then, gas tayo. Upside down, then press down. 1, 2. Parang ko lang pumasok, Okay, 2 seconds. Lagyan natin ng bala. Hatak pababa. Put your right thumb here. Okay. Dito na ganun pupunuin, ha? Pero, sige, lagyan pa natin. Gusto kong i-compare, ipagbanggain natin China versus Taiwan. Kunin ulit natin to ha. Lagyan ko ulit, no? Para makita nyo yung putok, yung difference ng putok mga ka-airsoft ha. 1, 2, okay. Tingnan nyo yung difference ng putok ng Taiwan versus the China. Para baka sabihin nyo, ayaw ko lang kayong bentahan ng China Para hindi kayo magoyo, no? Kasi ito, dito nyo lang makikita yung ganyang vlog Kaya nga marami nagagalit sa atin Kasi bakit? Yung vlog natin totoo. Yung vlog natin on the spot. Yung vlog natin walang edit. Yung vlog natin walang cut. Pasok natin. Kasa. Paputukin natin China. Papaputukin din natin Taiwan. Alternate. Kayo tumingin ha. Okay, this is the Taiwan and this is the China. Firing tayo. China. China version. Taiwan version. China version. Ayan ha. Ano ba to? Yan. Kita ba? China version. Taiwan. Galit na galit, di ba? China. Taiwan. Di ba?
makikita nyo, solid siya. Makikita nyo, ampaw siya. China, Taiwan. Kaya matatakot kayo magkakagera. Di ba? Matatakot kayo, maraming China, magkakagera. Putya, katumbas ng isang Pilipino, 10 Chinese. Tandaan nyo yung isang Pinoy, hindi niya nahayaan na mababaril siya agad. Kailangan bawat isang Pilipino makasampung Chinese muna. Di ba? Kaya okay, matakot sa gera. Putya, Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko, sabi nga, di ba? Okay, China. Taiwan. Tignan nyo kung gaano kalakas. China. Taiwan. Open slide. Okay? So, kayo na mag-decide. Kung sa kabila ng vlog ko, pinakita ko na sa inyo, pinutok natin, sinample natin. Kung still you will go for the low budget, low quality unit, gawang Lunes Serang Martes China, nasa sa inyo na po yun. Pero kung gusto nyo ng quality, go for the Taiwan. Release, then rest. Tapos pakawalan po. Okay, no? So for packing and for shipping, Aldrin Mendoza, San Fernando, La Union. Okay, next unit natin, and for the main event, no? Yung sinasabi kong napakaganda, napakatikas na version ng John Wick. This is the John Wick MK1 Elite Babayaga. Hindi ko gagamitin lagi yung Babayaga, no? Kasi pag ginamit ko yun, malilito kayo. Maraming version ng Babayaga. Itong Babayaga na to ang pwede sa 12 kg. Yung mga naunang Babayaga, hindi pwede. Okay? So, 12 kg, 14 kg, and CO2 capable. So, ginamitan mo ng 12 kg, 380 to 390 FPS. Ginamitan mo 14 kg, magbabago siya, mas lalakas, magiging 450 FPS. Ginamitan mo ng CO2, matindi na talaga. Ito yung CO2, ginagamit pang airgun. Pwede rito. Gamitin mo tong CO2 doon sa China, doon sa Taiwan high-end na EMG, warak yun. Pero ito, pag to ginamit mo rito, kayang-kaya niya. Kasi premium unit to, napakatikas, napakalakas. Full CNC internals, steel internals. Napakaganda. Okay? So, let's begin. Release the magazine. Silicone oil, hindi pwedeng pabayaan. Okay? Press, then spray. Okay. After that, dito rin sa ilalim. Okay. Then, kunin natin yung unit, ikasa natin, ilock natin manually, spray tayo rito, then spray din tayo rito sa gilid. After that, okay na yan. Ang upgrade, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, and hammer protection pad. 5 matitinding upgrade sa pistol na ikarga na rito. 9,000 worth of upgrade, nandito na. Dito pa lang, sa upgrade pa lang, sulit na sulit ka na. Okay? Ngayon, gamit tayo ng 14 kg, ng 12 kg, 14 kg, and CO2 capable. Gamit tayo ngayon ng 14. Upside down, press down. 1, 2. Okay. Bakit big man? Bakit 2 seconds naglalagay ka ng gas? Bakit dun sa ibang nakikita ko, 7 seconds, 10 seconds? Bakit dun sa mga una mong vlog 2 years ago, 7 seconds? Kasi mga Airsoft, ang mga unit namin nun hindi pa upgraded. Yung mga unit ng iba hindi upgraded. Kaya 7 seconds na nakikita nyo. Yung unit namin upgraded, naka-fine tuning, naka-trigger job. So, matipid siya sa gas, mataas pa ang FPS. Okay? Atakin natin ito pababa. Put your right hand here. Pump lang po tayo using our reloader. Okay? Paalala ko lang pala dun sa mga bumibili sa amin na Airsoft. Lahat ng unit natin lifetime warranty. Basta sa amin yung binili, lifetime warranty. Nagka-problema kayo 2 years, 3 years, 4 years from now, tawag lang nyo sa amin, gagawin po natin yan ng libre, okay? Syempre, maliban na lang kung ang naging problema sa inyo nabasag yung slide dahil nalaglag sa third floor, ibang usapan po yun, okay? Halimbawa po, nagmala action start kayo, hinagis nyo sa hangin yung barrel, tapos hindi nyo nasalo, nabasag yung outer barrel, ibang usapan po yun. Pero kung ginagamit nyo lang na normal, okay, no? Alam naman naming i-assess, hindi naman po kami baguhan sa mundo na to. Alam po naming i-assess kung yung unit misuse or hindi. Okay? Kaya wala kayong dapat ikakaba. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay? May safe, merong beaver tail, merong hammer. Kayo na bahala. Pag ipuputok nyo na, i-unsafe nyo. Okay? Baba nyo lang.
Firing! Grabe! Ito talaga ang Diyos sa lahat ng mga John Wick. Tatandaan nyo, hindi palagi meron ito. 10 piraso lang po nagkaroon tayo. Okay? Firing! Hindi nag-open slide. Naubusan ng hangin. Sorry. Napatindi ang ano natin. Okay? Lagyan natin ulit balas. Para kailangan makikita natin mag-open slide. Napa-rapid fire tayo eh. Okay? Pasensya na kayo. Malamig kasi rito sa shop. Oh, firing! Okay, open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, no? Ayan, mga airsoft, no? Yung lagi ko sinasabi sa inyo, sunod lang kayo, proper maintenance, huwag kayong sosobra, huwag kayong magkukulang doon sa maintenance. Pag sumobra naman kayo ng pag-oil, ang tendency ng lilimahid yung unit nyo. Bago nyo itabi yung unit nyo, punasan ninyo ng maayos, ng malinis na basahan. Okay? Ngayon, pag naman tinitipid nyo naman siya sa silicone oil, ang tendency is napupudpud yung mga nag-grind na stopper, na lock, na guide. So, eventually, yung wear and tear ng unit ninyo is pabilis ng pabilis. Kaya, gamitin nyo lang ng tama. Yung sinasabi ko. Kasi bakit ko sinasabi to? Kasi ayaw kong mapahamak kayo. Kasi number 1, lifetime warranty ako. Tandaan nyo, yung unit ninyo, kung hindi masisira, hindi ako magkakaproblema, hindi ako magiging abonado. Pero yung unit ninyo, the more na nasisira, the more na lumalaki yung magiging abono ko. Okay? Kaya ako sinasabi sa inyo to, hanggat maaari, ayaw natin dumating sa pagkasira yung unit ninyo kasi lifetime warranty sa big man. Okay? Tatandaan nyo, hundreds, lots of moving parts inside this single pistol. Isa lang dyan na magloko. Mabuburyo ang utak mo. Okay? Kaya, maging mapagmatsyag, maging mapanuri kung kanino bibili, kung kanino kukuha ng mga ganitong unit. Marami na napahamak. Marami na napasubo sa amin lumalapit sa tuwing nasisira ang kanilang unit. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, natin po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Unit po ito ng ating airsoft, Francis and Kate Porta. Thank you po! Have a blessed day.